Sir, reaction lang po, yung flood control po, isa sa mga naging topic po sa SONA. In fact, parang first 2 minutes it was mentioned and may allude na malapit na daw masampahan nga po ang dating speaker. Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker? Maraming former speakers, di ba? So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot-dulo ng pangyayaring ito. Ngayon, kung halimbawa ito'y napakalaking mensahe para sa ating bansa, dapat lang ba ganun lang ang sinabi? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kabangbayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo sa media, kayo po ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagaganap. Ano ibig sabihin ng SONA? Pagtalakay sa kabuuang kalagayan ng ating bansa. Sinala kay Martin Romualdez. Ilan ang tumestigo kayo nakakaalam? Ano ba ang date ng complaint affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? Abril 2026 pa ang date nun. Yung ibinigay na complaint affidavit sa amin, May 15. Sa mga tweet, nauna ng isang buwan yun sa kanya. Tanungin ninyo, Ombudsman, meron na bang ibinigay na counter affidavit si Martin Romualdez? Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng isang buwan yun kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng Presidente na sasampahan na siya? Hindi man nyo itatanong kung siya ay nag-submit na ng counter affidavit. Di ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun eh. Kung nakapag-submit siya, halimbawa, bakit wala pang resolusyon? Ito yung mahalagang tanong na dapat hanapan ninyo ng sagot. Nauna siya ng isang buwan. Ngayon, wala akong makita. Baka sakali, nag-submit siya ng counter affidavit. Kung hindi naman nag-submit, default na siya. Dapat meron ng resolution, dapat meron ng information. Kung wala, bakit? Senator, may plano. So sir, ano daw po yung ganap? Preliminary conference for what case po yan? Remarking lang yan. Remarking po. Parte ng processes ng court yan. Para sa ganun, makatipid sa oras. Para alam na natin ano ba yung mga ipipresent na evidence ng magkabilang panig. Sir, bakit po required po yung attendance po ng accused for this remarking? Kasi usually po, hindi na po nire-require. Ano po ba ang kaibahan po nito? Actually, hindi naman kami required kasi nung huling hearing, sinabi na narinig namin, pre-marking lang naman ito. The accused are not even required to be present except kung gusto nila voluntarily. Kaya nga ako, alam ko pre-marking ngayon, hindi naman kami kailangan pumunta. Itong tatlo, nandun na sa... Parang sila na-require. Pagkatapos pinalikan ako, sabi mo, nakita nyo naman, nandiyan lang kami. Hindi man kami tatanungin. So, sana nakatipid tayo ng gasolina. Diba? Sir, so far po, kamusta po kayo ngayon, sir, na gumugulong na po yung process po dito sa Sandigan Bayan regarding nga dito po sa ina-allege sa inyo? Ako sasagot. Doon sa kwarto niya, napakainit. And, ay, dito? Ito. Ay, hindi, sitwasyon mo niya sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And kung nga nagulat, si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, sa 1 linggo lang. And siyempre, senador naman si Senador Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, alam na ninyo ibig sabihin nun. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin.
ko bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayokong iwanan yung flood control scandal at meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi nyo maaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin lalo na was politically motivated. Ang katwiran ay dalawang bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga. Mag-file ng motion para maka-attend po sa impeachment proceedings. Meron akong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahat ko ang katwirang na likal kung bakit kailangan humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jinggoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. Senator, how Ang aking confident pagkakakulong dito ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Ang pagkakakulong ko dito hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador ng ating bansa. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay. Kapag may nag-resign. O napatungan na hindi niya na kayang tukdin ang kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado, 24. manifestation? Wala pang akong na-receive na sinususpindi ako. Mangyayari itong kautusan na to sa Senado, hindi sa Korte. Kasi senador ako eh. So dapat, bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation. Sapagkat alam ko, ite-take up ng Senado yon at ng impeachment court. If ever po i-take up ito, Senator, bale, ang measure po ba na gagawin parang via video conference? Nasa sa kanila yon sapagkat sinight ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami sa isang ongoing impeachment process. Senator, Okay. may we know what date po na-submit tong manifestation na to? Ha? What Anong date date? po na-submit yung manifestation na yun? Ano bang araw? Ngayon? 28, sir. Tuesday. Hindi ko, 4 or 5 days ago. Alright po, mga around last Ayun, naka-call na. Hindi pa. Sige po. Hanapin ninyo para naman magkaroon tayo ng balita ano na ang aksyon na ginawa ng aking mga kasama sa Senado. Okay? Thank you, Senator. Thank you. Kung inaasahan ng taong bayan dun sa SONA, higit sa lahat yung korupsyon, ano na yung pananagutan. Kasi yung lahat ng krisis, paghirap, lahat ng mga ginagawa natin, bunga ng korupsyon na nakita natin. Ang mga nakakulong, si Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy kasi hindi sumama sa mayorya, tapos si Senator Dante Marcoleta dahil nga doon sa patuloy niyang pagtulak na ilabas yung katotohanan tungkol sa flood control scandal. Ngayon, yun lang ang mga nakakulong. Yung mga nakakulong pang iba, nakasama namin, puro mga maliliit na kawani. Empleyado ni Alcantara, empleyado ni Bernardo, empleyado ni Opulencia. Ito mga binanggit kong pangalan, empleyado ni Manny Bunuan, ito ginawang mga witness. Hinahanap ng tao nasan si Manny Bunuan, nasan si Pangandaman, nasan si Bersamin, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Reggie Bulaybar. Walang nakukulong. Tapos si Martin Romualdez, investigasyon pa rin, mag-iisang taon na. Kaya nga sinasabi ko parati, mas marami pang nakasuhan dun sa mga sumisigaw laban sa korupsyon kaysa doon sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. So, plunder. Pagkatapos, yung mga empleyado ng DPWH, kausap ka rin kasama ko eh. Empleyado ni Bernardo, empleyado ni Alcantara. Yung mga boss naging witness, sila empleyado. So, yun yung naging nangyari dun sa SONA. Pagkatapos yun ng pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hindi naman nabanggit. Hopefully din naman ma-file. Pero asa na yung kaso ni Manny Bunuan? Siya yung hepe ng pinaka malawakang korupsyon na ahensya, departamento, yung DPWH. Si Bersamin, diba, si Pangandaman, Reggie Bulaybar, si Adrian Bersamin, dahil yun yung sinabi na talagang inamin na kumuha ng pera, tinanggap. At yun nga, sila daw kumuha ng 8 bilyon. Eh wala naman sa kaso. Itong mga nakakulong ngayon at kinakasuhan, yung mga nagsasalita laban sa korupsyon. Saan na-monitor niyo po ba yung buong SONA? Dinig ko eh, pagkatapos yung first part yung corruption, may mga pinanggit, sabi ko nga parang,
Okay naman yung iba. Kaso nga yung corruption ang pinakamalaking issue dyan eh. Siyempre, maganda yung binanggit tungkol dun sa systems laws. Malaking bagay sa taong bayan yun. Pero importante talaga sana yung corruption. Dahil doon naman ang galit ng tao eh. Kaya bumababa ang rating ng Pangulo. Kaya nawawalang pagtitiwala naman sa Pangulo. Dahil doon sa walang aksyon o nakikita nila na hindi talaga inaalam yung katotohanan tungkol sa korupsyon. Okay, Kong, from 1 to 10, ganon po yung rating sa 4. Bagsak.